ang alitan ng dalawang tao. Aanihin mo ang bunga ng iyong mga sinasabi. Ang salita ng tao ay makapagliligtas ng buhay, o kaya ay makamamatay. Kaya mag-ingat sa pagsasalita, sapagkat aanihin mo ang mga bunga nito. Kung nakapag-asawa ka, nakatanggap ka ng kabutihan, at ito ang nagpapakita na mabuti ang Panginoon sa iyo. Nakikiusap ang dukha, ngunit ang mayaman ay masakit magsalita. May mga pagkakaibigang hindi nagtatagal, ngunit may pagkakaibigan din na higit pa sa magkapatid ang pag-usahan. Ika-19 na kabanata. Mas mabuti pa ang mahirap na namumuhay ng matuwid kaysa sa hangal na sinungaling. Maging masigasig ka man ngunit walang nalalaman, wala rin itong kabuluhan. Kapag ikaw naman ay pabigla-bigla, madali kang magkakasala. Kamang-mangan ng tao ang nagpapahamak sa kanyang sarili, at pagkatapos sa Panginoon ibinabaling ang sisi. Ang mayaman ay maraming kaibigan, ngunit ang mahirap na may iniiwanan ng kaibigan. Ang saksing sinungaling ay parurusahan, at ang nagsisinungaling ay hindi makakatakas sa pag. Marami ang lumalapit sa pinunong mabait, at sa mapagbigay, ang lahat ay nakikipagkaibigan. Ang mahihirap ay iniiwan sa mga kamag-anak, at lalo na ang mga kaibigan. Kapag sila ay kailangan, hindi sila matagpuan. Ang taong nagsisikap na magkaroon ng karunungan ay nagmamahal sa sarili, at ang nagpapahalaga sa pangunawa ay uunlad. Ang hindi tapat na saksi ay parurusahan, at ang sinumang nagsisinungaling ay mapapahamak. Hindi bagay sa taong mangmang ang mamuhay sa karangyaan, at mas lalong hindi bagay sa isang alipin ang mamuno sa mga pinuno. Kung ikaw ay mahinahon, nagpapakita lang na marunong ka. At kung pinapatawad mo ang nagkasala sa iyo, makapagtutulong ito ng karangalan sa iyo. Ang galit ng hari ay parang atungan ng leon, ngunit ang kanyang kabutihan ay tulad ng hamog na bumabasa sa mga halaman. Ang anak na hangal ay nagdudulot ng kapahamakan sa kanyang ama. Ang bungangerang asawa ay nakakainis tulad ng dulo sa bubungan. Bahay at kayamanan sa magulang ay namamana, ngunit ang Panginoon lang ang nagbibigay ng matalinong asawa. Kung ikaw ay tamad, tulog lang ng tulog, magugutom ka. Mabubuhay na matagal ang taong sumusunod sa utos ng Diyos, ngunit ang hindi sumusunod ay mamamatay. Kapag tumutulong ka sa mahirap, para kang nagpapautang sa Panginoon, dahil ang Panginoon ang magbabayad sa iyo. Ituwid mo ang iyong anak habang may panahon pa. Kung hindi mo siya itutuwid, ikaw na rin nagpahamak sa kanya. Hayaan mo maparusahan ang taong magagalitin, dahil kapag tinulungan mo siya, uulit-ulitin lang niya ang kanyang ginagawa. Dinggin mo at sundin ang mga payo o ang tutuwid sa iyong pag-uugali, at sa bandang huli ay magiging marunong ka. Marami tayong mga pinaplano, ngunit ang kalooban pa rin ng Panginoon ang masusunod. Ang gusto natin sa isang tao ay matapat. Mas mabuti pang maging mahirap kaysa maging sinungaling. Ang pagkatakot sa Panginoon ay magdudulot ng mahabang buhay, kasapatan, at kaligtasan sa kapahamakan. May mga taong sobrang batugan, kahit ang kumain ay kinatatamaan. Ang mapatuya ay dapat parusahan, para ang katulad niya ay matuto na maging marunong. Ang nakakaunawa ay lalo magiging marunong kapag pinagsasabihan. Kahiya-hiya ang anak na malupit sa kanyang ama at pinapalaya sa kanyang ina. Anak, kung hindi ka makikinig sa mga pangaral para manituwid ang iyong pag-uugali, tinatanggihan mo ang mga turo na nagbibigay ng karunungan. Ang sinungaling ay pinapawalang kabuluhan ang katarungan, at ang bibig ng ama ay nanunugod sa pagpapahayag ng kasamahan. Sa mga mapanuya ay may hatol na nakalaan, at hagpit naman ang nakahanda para sa mga hangal. Ika-20 kabanata. Ang sobrang pag-inom ng alak
ay nagbubunga ng panuya at pagbubuhan. Kaya ang taong naglalasing ay salat sa karunungan. Ang buot ng hari ay parang atungan ng leon. Kapag kinalit mo siya, papatayin ka niya. Ang pag-iwas sa gulo ay tanda ng karangalan. Hangan lang ang may gusto ng pagbubuhan. Ang taong kapag mag-araw sa panahon ng pagtatagal ay walang magkukuha pagdating ng kapihan. Ang isipan ng tao ay tulad ng malalim na balon. Ngunit mauunawaan ito ng tao marunong. Marami ang nagsasabi na sila ay naman. Ngunit mayroon kaya sa kanila ang mapagkakatiwalaan. Ang taong matuwid ay walang kakintasan. Mapalad ang mga anak niya. Siya ang kanilang tinutunaran. Kapag ang hari ay umahato, tiniyak muna niya kung sino ang gumawa ng masama. Walang sino bang makapagsasabi na ang puso niya ay malinis, na kailanman ay hindi siya nakagawa ng mali. Ang maladayang timbangan at sumalan ay kasuklang-suklang sa paningin ng Diyos. Ang mga ginagawa ng isang kabataan ay nagpapakita ng kanyang tunay na pag-uugali. Kung siya ba ay matuwid o hindi. Ang taingang nakakarinig at matang nakakakita ay ang Panginoon ang siyang gumawa. Kung tulog ka ng tulog, maghihirap ka. Ngunit kung magsisikap ka, ang iyong pagkain ay sasagana. Pinipintasan ng mamimili ang kanyang pinipili. Magpapatawad siya. Pero kung nabili na, hindi na niya ito pinipintasan. Sa halip ay pinagyayabang pa. Marami ang ginto at mamahaling bato. Ngunit ilan lamang ang pagsasalita ng may karunungan. Kung may taong nangako na babayaran niya sa iyo ang utang ng taong hindi niya kilala, tiyakin mo makakakuha ka sa kanya ng garanti para makatiyak ka na babayaran ka niya. Pagkain na kuha sa pandaraya sa una ay matamis ang lasa, ngunit sa huli ay lasang buhangin na. Humingi ka ng payo sa iyong pagpaplano o bago makipaglaban sa digmaan. Ang taong masalita ng bubunyag ng sekreto, kaya iwasan mo ang ganyang uri ng tao. Mamamatay ang sino mong sumpa sa kanyang magulang, para siyang ilaw na namatay sa gitna ng kadiliman. Ang mana na kinuha ng maaga, sa bandang huli hindi magiging pagpala. Huwag kang maghiganti. Magtiwala ka sa Panginoon. Tutulungan ka niya. Nasusuklam ang Panginoon sa mga nandadaya sa timbangan. Hindi ito mabuting gawain. Ang Panginoon ang nagkaloob nitong ating buhay. Kaya hindi natin alam ang ating magiging kapalaran. Bago mangako sa Diyos, ay isipin mabuti. Baka magsisi ka sa bandang huli. Sa paghatol, tinitiyak ng matalinong hari na malaman kung sino ang gumagawa ng kasamaan at sa kanya parurusahan. Ibinigay sa atin ng Panginoon ang ating buhi at isipan upang makita ang ating kaloob-looban. Ang haring mabuti at tapat ay hindi mapapahamak at magtatagal siya sa kanyang luklupan. Karangalan ng kabataan ang kanilang kalakasan at karangalan naman ng matatanda ang kanilang katandaan. Kung minsan, ang parusa ay nagtutulot ng mabuti para magbago tayo. Ika-21 Kabanata. Ang isipan ng hari ay parang ilog na pinapadaloy ng Panginoon saan man niya naisip. Inaakala ng tao na tama ang lahat ng kanyang ginagawa. Ngunit ang Panginoon lang ang nakakaalam kung ano ang ating motibo. Ang paggawa ng matuwid at makatarungan ay kalugod-lugod sa Panginoon kaysa sa paghahandog. Ang mapagmataas na tingin at palalong isipan ay kasalanan. Ganyan ang ugali ng mga taong makasalanan. Ang gawaing pinanong mabuti at pinagsikapan ay patungo sa kaunlaran. Ngunit ang gawaing padalos-dalos ay maghahid ng karalitaan. Ang kayamanang nakuha sa pandaraya ay madaling mawala at maaaring humantong sa maagang kamatayan. Ang karahasan ng masasama ang magpapahamak sa kanila, sapagkat ayaw nilang gawin ang tama. Hindi matuwid ang gawain ng taong may kasalanan, ngunit matuwid ang gawain ng taong walang kasalanan.
Mas mabuti pang tumirang mag-isa sa bubungan ng bahay kaysa sa loob ng bahay na ang kasama ay asawang palaway. Ang masasama ay laging gustong gumawa ng masama, at sa kanilang kapwa ay wala silang awa. Kapag ang manunuya ay pinurusahan mo, ang mga mangmang ay matututo. Kapag ang marunong naman ang tinuruan mo, lalo pa siyang magiging matalino. Alam ng matuwid na Diyos kung ano ang ginagawa ng sambahayan ng masasama at parurusahan niya sila. Ang hindi pumansin sa daing ng mahirap, kapag siya naman ang dumaing, ay walang lilihap. Kapag ang kapwa mo ay may gaal sa iyo, mawawala iyon sa kalihim na regalo. Kapag katarungan ang umiiral, ang mga matuwid ay natutuwa, ngunit natatakot ang masasama. Ang taong lumilihis sa karunungan ay hahantong sa kamatayan. Ang taong maluho at puro pagdiriwang ay hindi yayaman, kundi lalo pang maghihirap. Pinarurusahan ang masasama at makasalanan upang iligtas ang taong matuwid. Mas mabuti pang manirahan sa disyerto kaysa manirahan sa bahay na kasama ang asawang magalalitin at palaaway. Ang taong marunong ay pinaghahandaan ang kanyang kinabukasan. Ngunit ang mangmang, winawaldas ang lahat hanggang sa maubusan. Ang taong namumuhay sa kapiliran at kabutihan ay hahaba ang buhay, magtatagumpay at pararangalan. Mapapasuko ng matalinong pinuno ang bayan na maraming sundalo at kaya niyang gibain ang mga pader na kanilang inaasahang tanggulan. Ang tao kung nag-ingat sa kanyang mga sinasabi ay nakakaiwas sa gulo. Ang taong palalo at mayabang ay makikilala mo dahil nangungutya siya at sukutan ang kayabangan. Kung marami kang hinanais ngunit tamad kang magtrabaho, iyon ang sisira sa iyo. Ang taong tamad ay laging naghahangad na makatanggap, ngunit ang taong matuwid ay nagbibigay ng walang alinlangan. Kinasusuklaman ng Panginoon ang handog ng taong masama, lalo na kung ihahandog niya ito ng may layuning masama. Patitigilin sa pagsasalita ang saksing sinungaling, ngunit ang saksing nagsasabi ng katotohanan ay pakikinggan. Ang taong masama ay hindi pinag-iisipan ang kanyang ginagawa, ngunit ang taong matuwid ay pinag-iisipan muna ng mabuti ang kanyang ginagawa. Walang karunungan, pangunawa o payo ang makakapantay sa Panginoon. Kahit nakahanda na mga kabayo para sa labanan, ang Panginoon pa rin ang nagbibigay ng katagumpayan. Ika-22 kabanata. Mas mabuting piliin ang malinis na pangalan kaysa sa maraming kayamanan. Ang paggalang ng tao sa iyo ay mas mahalaga pa kaysa pilak at ginto. Ang Panginoon ang lumikha sa tao, mayaman man o mahirap. Ang taong may pangunawa ay umiiwas kung may panganib. Ngunit ang hangal ay sumusuong sa panganib, kaya napapahamak. Ang paggalang sa Panginoon at pagpapakumbaba ay magdudulot sa iyo ng mahabang buhay, kayamanan at karangalan. Lumalakad ang taong masama sa daang matinik at may mga patibong. Ang nag-iingat sa sarili ay umiiwas sa daang iyon. Ituro sa bata ang tamang pag-uugali at hindi niya ito malilimutan hanggang sa kanyang pagtanda. Ang mahihirap ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng mayayaman at ang nangungutang alipin ng nagpapautang. Ang naghahasik ng kasamaan ay aani ng kapahamakan at matitigil na ang kanyang panininsala sa iba. Ang nagbibigay ng pagkain sa dukha ay tiyak na pagpapalain. Kapag pinalayas mo ang mga taong nanunuya, mawawala na ang alitan, kaguluhan at pangsuntok. Ang taong may malinis na puso at mahinahon magsalita ay magiging kaibigan ng hari. Binabantayan ng Panginoon ang mga taong may karunungan, ngunit sinisira niya ang plano ng mga taksik. Ang taong tamad ay laging may dahilan. Sinasabi niyang baka siya ay lapain ng leon sa daan. Salita ng masamang babae ay parang malalim na hukay,
At doon nahuhulog ang kinamumuhian ng Panginoon. Likas sa mga bata ang pagiging pilyo, ngunit magiging matuwid sila kung didisiplinahin. Ang nagreregalo sa mayaman o nang-aapi sa mahihirap para yumaman ay hahantong din sa karalitaan. Ang 30 mahalagang kawikaan. Pakinggan mo ang mga sinasabi ng marurunong. Pakinggan mo mabuti habang itinuturo ko ito sa iyo, dahil magbibigay ito sa iyo ng kaligayahan kung malalaman mo ito at masasaulo. Itinuturo ko ito sa iyo ngayon upang magtiwala ka sa Panginoon. Ang 30 kawikaang ito na isinulat ko ay magdudulot sa iyo ng mga karunungan at payo. Sa pamamagitan nito'y malalaman mo ang mga katotohanan at masasagot mo ang mga magtatanong sa iyo. Una, huwag mo abusuhin ang mga mahihirap o apihin man sila sa mga hukuman, sapagkat ipagtatanggol sila ng Panginoon. Anuman ang gawin ninyong masama sa kanila, ay gagawin din niya sa inyo. Ikalawa, huwag kang makipagkaibigan sa taong madaling magalit. Baka mahawa ka sa kanya at mabulit sa ganoong pag-uugali. Ikatlo, huwag kang mangangako na magbabayad sa utang ng iba. Dahil kapag hindi ka nakabayad, kukunin nila pati ang utang mo. Ikaapat, huwag mong aalisin ang mga mumukmon na inilagay doon ng mga ninuno mo. Ikalima, ang taong mahusay magtrabaho ay maglilingkod sa mga hari at hindi sa pangkaraniwang tao. Ika-23 kabanata. Ika-6, kapag kumakain ka kasalo ng taong may mataas na katungkulan, mag-ingat ka sa ikikilos mo. Kung palakain ka, pigilan mo ang iyong sarili. Huwag kang magnanasa sa mga pagkain kanyang inihanda, dahil baka iyon ay pain lang sa iyo. Ika-7, huwag mong pahirapan ang sarili mo sa pagpapayaman. Sa halip, pigilan mo ang iyong sarili at isipin kung ano ang mabuti. Dahil ang kayamanan ay madaling mawala at tila may pakpak na lumilipad sa kalawakan tulad ng isang agila. Ika-8, huwag kang kumain o matakam sa pagkain na inihanda ng taong kuripot, kahit ito ay masarap, sapagkat ang taong ganyan, bawat subo mo'y binabantayan. Sasabihin niya, sige, kumain ka pa. Ngunit hindi pala ganoon ang nasa isip niya. Kaya lahat ng kinain mo'y isusuka mo, at ang mga papuri mo sa kanya ay mababaliwala. Ika-9, huwag kang magsasalita sa hangad, sapagkat ang sasabihin mong karunungan sa kanya ay wala ring kabuluhan. Ika-10, huwag mong agawin o sakupin ang lupa ng mga ulila sa pamamagitan ng paglilipat ng mga muhon na matagal nang nakalagay, sapagkat ang kanilang makapangyarihang tagapagtanggol ay ang Panginoon. Siya ang magtatanggol sa kanila laban sa iyo. Ika-11, makinig ka kapag itinutuwid ang iyong pag-uugali upang ikaw ay matuto. Ika-12, huwag kang magpapabaya sa pagdidisiplina sa iyong anak. Ang tamang pagpalo ay hindi niya ikamamatay, kundi makapagliligtas pa sa kanya sa kamatayan. Ika-13, anak, matutuwa ako kung magiging matalino ka, at karunungan ang mamumutawi sa iyong mga labi. Ika-14, huwag kang maiinggit sa mga makasalanan. Sa halip, igalang mo ang Panginoon habang nabubuhay ka. At kung magkagayon, ay gaganda ang kinabukasan mo at mapapasa iyo ang mga hinahangad mo. Ika-15, anak, pakinggan mo ang itinuturo ko sa iyo. Maging matalino ka at sundin mo ang tamang daan. Huwag kang gumaya sa mga lasenggo at matakaw sa pagkain, dahil ang gaya nila ay hahantong sa kahirapan. Tulog lang sila ng tulog, kaya sa bandang huli ay magdadamit na lang sila ng basahan. Ika-16, makinig ka sa iyong mga magulang, sapagkat kung hindi dahil sa kanila, hindi ka naisilang sa mundong ito.
Huwag mo silang hahamakin kapag sila ay matanda na. Pagsikapan mong mapasa iyo ang katotohanan, karunungan, magandang pag-uugali, at pangunawa. At huwag mo itong ipagpapalit sa kahit ibang bagay. Matutuwa ang iyong mga magulang kung matuwid ka at matalino. Ikaliligaya nila na sila ang naging iyong ama at ina. 17, anak, makinig kang mabuti sa akin at tularan mo ang aking pamumuhay. Sapagkat ang babaeng bayaran ay makapagpapahamak sa iyo, katulad ng malalim at makikid na hukay. Para siyang tulisan na nag-aabang ng mabibiktima. At siya ang dahilan ng pagtataksil ng maraming lalaki sa kanilang mga asawa. 18, Di mo ba? sino ang may matinding problema? Sino ang mahilig sa Ano away? pa? Sinong mareklamo? Sinong nasugatan na dapat sana ay naiwasan?